mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Para po sa ating processional, awitin po natin ng himno 323, Kami ay Pangunahan. Kaligtasan ng makasalanan, pagpapala mong tunay ang inaasahan. Kami ay pangunahan hanggang kawakasan, daya ng kasalanan ay pagtagumpayan, gawaing kabanalan at kapayapaan. Maghatid na tunay sa iyong kaharian. Kami ay pangunahan, hari walang hanggan. Layas mong nilakaran ng aming masundan. Krus mo ang aming ilaw, sa landas ay tanglaw. Hanggang kamtin ng buhay kami pangunahan. Kami ay pangunahan, o Haring marangal. Sa larangan ng buhay, patnubay ay ikaw. Paghahanda'y kasihan, bigyang kalakasan. Sa laot ng digmaan, ika'y aawitan. Amen. Tayo po yung mukat manalangin. Aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupurit, pinapasalamatan ka po namin sa araw na to. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat din po sa mga biyayang aming natatanggap. Lord God, indanadalangin po namin ng aming mga kapatirang wala pa po sa aming bahay-sambahan. Ikaw po siyang mag-iingat sa kanila at gumabay patungo dito sa inyong bahay-sambahan. Lord God, inadalangin ko rin po, Lord God, ang mga magsisiga na po ngayong sa pananambahan ngayong umaga, Lord God. Ang kay po, Lord God, nawa po ay maging mabless po ang bawat isa sa mga pag-aawitan po ngayong umaga. Gayon din po, Lord God, ang aming tech team, nawa po ay wala pong maging abirya sa araw na ito. At sa amin din po tagapagsalita, ikaw po siyang magbigay ng karunungan sa kanya nang maibahagi niya po ang inyong salita sa amin. Nawa po, Lord God, ay maging maayos po ang aming pananambahan ngayong araw. Sa iyo po namin ibanabalik ang papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Tugong awit. Pakinggan, O Diyos, ang hibig namin, kapayapaan mo'y nasang tanggapin. Ngayon naman po, ipangunahan po tayo ng prayer and praise team sa masisiglang pagpupuri at pag-aawitan. Muli po isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makasamba, makapagpuri, makaawit sa kanyang dakilang pangalan. Yan, sa ating po pag-awit ay umawit po tayo na may kasiglahan na hindi man po ang ating mga tono ay medyo sintonado, pero ang ating pong pinapupurihan dito ay ang ating Panginoon. Tunay na ang dakilang biyaya niya ay patuloy nating nararanasan. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay malakpak sa ating Panginoon.
dakilang biyaya, kami pinalaya. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. O pinatawad, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasari, ang lahat ay susunod, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Patuloy nating kamtin ang dakilang biyaya ng ating Panginoon. Siya noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. O pinatawad, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil, di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, ikaw lamang ang aming Panginoon. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabihin natin ang Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya.
laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. For the last time, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Amen. Tunay na ikaw na aming Panginoon ay palagi naming pupurihin, ay palagi naming pasasalamatan, palagi naming itataas ang iyong banal na pangalan. Tunay na patuloy naming nadarama, Panginoon, ang katapatan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Purihin ka aming Panginoon, sambahin ka, O aming Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Awitin natin prayerfully, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Tunay, Panginoon, kay buti mo sa aming mga buhay. Panginoon, kay buti mo sa akin. O ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. O aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Umawit tayo sa ating Panginoon, kay buti mo, aming Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin. Opo, aming Diyos, ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. O aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin, Panginoon, kay
na napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka, O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Awitin natin prayerfully, napakabuti mo. Napakabuti mo, O aming Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka, O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabihin natin sa Diyos, noon, ngayon, kailan pa man, kailan pa man, noon, ngayon, kailan pa man. For the last time, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Opo, aming Panginoon, mula noon hanggang ngayon, dama namin, O Diyos, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Kaya't purihin ka, aming Panginoon, na ang lahat ng bagay, O Diyos, ay sa iyo po namin itinataas. Maraming salamat po sa umagang ito, at ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, isa yung dakilang pangalan lamang. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Amen. Yan. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo para po bigyang galang ang pagbasa po ng tekstong batayan ng ating tagapagsalita. Ang ating pong batayan sa umagang ito ay nakasulat po sa Aklat ng Malakias. Sa pangkat na 3, ang talata po ay 10. Ganito po ang sinasabi. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ng pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durangawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Pagpapalain ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na sa umagang ito ay ating pong pagbubulay-bulayan. Diyos, samihatin ang pagkain, kaya ng hatiin sa pampangin. Gawing ikalakas, O Diyos namin, kami po ay iyong pagpalain.
Para po sa ating dalangin pastoral, kung sino man po ang may tanging kahilingan ay inaanyaya na pong dumako sa harapan para po ipanalangin po ng ating pastor. Lahat po ng may nais ilapit sa ating Panginoon, inaanyayahan po kayong dumako sa harapan. Ang inyong paglapit ay pagkilala sa magagawa ng Diyos sa inyo. Maging yung nasa mga upuan, kung may nais kayong ilapit sa Diyos, po pwede niyong kausapin ng Diyos kahit saan kayo naroroon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umaga ito. Pagkatapos po ng maraming araw ng bagyo, ng sama ng panahon, napatunayan po namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Kami po ay hindi ninyo pinabayaan. Magkasakit man, kami po ay inyong pinagagaling. Patuloy nyo kinakatagpo ang aming pangangailangan. Sa kabila ng hirap ng buhay, walang makapagsasabi sa amin, kami ay hindi nakakain ng isang araw. Ang marami sa amin, bukod sa mga 3 meal sa isang araw, ay meron merienda. Yun po'y katunayan na ang Diyos ay hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya iyong mga anak. Salamat po sa umagang ito. Ang mga anak mo, Panginoon, na nasa harapan ay may kani-kanilang inilalapit sa iyo. At tanging ikaw lang at sila ang nakakaalam. Mga kapatid, sambitin niyo ang inyong request sa ating Panginoon. Kung yung kanyang anak ay hindi niya ipinagkait na ipinagkaloob sa atin, gaano pa kaya yung ating mga hinihiling? Maaring iyan ay kagalingan sa karamdaman. Maaring iyan ay humihiling kayo ng mga financial support sa inyong mga anak, mga apo. Hindi po mahirap ang Diyos. Siya po'y mayaman. Walang bagay sa mundong ito nang hindi niya nilikha at hindi niya pag-aari. Maging ang ating buhay ay Kanya. At kung hihilingin natin na tayo ay magkaroon ng buhay na masagana, ay mangyayari po yan kung tayo ay patuloy na maghahawakan sa Kanyang kapangyarihan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang laman ng puso't isipan ng aking mga kapatid na ito. Kaya't dalangin po namin, nakatagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Maaring ang iba ay may mga family problems. Maaring merong hindi nagkakaintindihan, hindi nag-uusap. Supalit sa pamamagitan ng pag-ibig mo, Panginoon, dalangin naming anumang problema yan, ikaw ang siyang humip sa puso ng mga kapatid naming ito. Paghilumin mo kung anuman yung mga bagay na gumugulo sa kanilang puso't isipan. Sa umagang ito, Panginoon, ay makikinig kami ng iyong mga salita. Dadalhin po sa amin na aming Pastor Benji. Nawa, patuloy mo po siyang gabayan. At ang mga salitang ito'y patuloy na maging pagkain ng aming kaluluwa at ikalakas ng aming lupang katawan at ng aming espiritual na buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dumako kayo sa iyong umpuan na taglay ang pangako ng Diyos na ang Diyos ay tumutugon. Bigyan daanan po natin ang mga kabilitaan at pasasalamat na ipapahayag po sa atin ni Teacher Sally. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po ng pagsamba. Nais po natin na i-welcome ang ating mga kapatid. Mamaya po, pagkatapos ng ating pananambahan, sila po ay ating puntahan sa kanilang mga pwesto at atin po silang kamayan. Welcome po sa ating kapatid na Jomar Jose.
kapatid na Jester Ong. Ayan. Pwede po bang tumayo si Kuya Jomar at si Kuya Jester? Ayan. Mamaya po, kamayan po natin. Mga kabataan, kamayan po natin sila. Gayun din po ang kapatid na Milagros Galang. Asan po ang ating kapatid? Ayan. So, kamayan po natin mamaya. Ngayon po ay ang ating natatanging paghahandog para sa one-day salary and allowance for the Lord. Taas nga po ang kamay. Taas nga po ang mga sobre na may mga hawak ng sobre. Ayan. So mamaya po ay ating yang ipagkakaloob sa ating Panginoon. Kahapon po ay idinaos po ang National Women's Conference. Ating pong iglesia ay nagkaroon po ng 35 delegado para po sa National Women's Conference. Salamat po sa ating Pangulo. Nagpapatuloy po ang ating mga regular Bible studies ng bawat kapisanan. Nawa po ay madulahan po ito ng bawat isa. Mamaya po ay gaganapin po ang planning po ng CE sa pangunguna po ng CE Chair at ng ating Diakonisa. Sa gana po na 10:45 hanggang 1:15, meron po kayong lunch. Gayun din po, magpapatuloy po ang pag-aaral ng mga bata, ang Catechism for Kids, 1:45 to 2:45 sa pangunguna po ng ating Diakonisa. Ito po ay malapit ng matapos on December 7, 2025. Sa darating pong November 19, Miyerkules, 7:30 ng gabi, nagpapatuloy po ang ating panggitnang pananambahan at panalanginan. Ang ating pong tagapagsalita, ang ating Pastor Benji A. Bringula. So katulad po ng sinasabi ng ating pastor, kung kayo po ay nandyan lang sa tabi-tabi, tayo po ay magkita-kita tuwing araw ng Miyerkules. On November 21 and 22 po, National Men's Conference na gaganapin sa San Antonio, Quezon na may registration fee na 800 pesos. Malapit na po ito, ating pong isama sa ating mga panalangin. Sa darating pong linggo ay linggo ng kapisahan ng Young Adult. Ang speaker po natin ang ating pastor, Benji, ang patnugot kapatid na Vanessa Villegas, mga tagalikom kapatid na Casey Feliciano at Jasmine Garcia, ang ating po mga acolyte kids kapatid na Area May at JP Dalit. Para po sa buong buwan ng Nobyembre, ang ating po mga ushers, Predicador Cesar, Predicador Anok at Predicador Maura. Sa November 30 po ay atin pong gaganapin ang worship through music sa pangunguna po ng PMK. Ito po ay isama natin sa ating dalangin, ang gawain po ng YA. Ito po ay gawain pang-nasyonal, National Young Adult Convention. Ito po ay gaganapin dito sa ating church on December 13, 2025. Kaya po muli po, sama-sama po natin na balikatin at pagtulong-tulungan ang pag-host po ng gawaing ito. Ito po ay may registration fee na 150 pesos. Ilan pa pong mga gawain sa buwan ng November? November 22 po, Matthew 25 ng Kabataan, and November 28 and 29, gaganapin po ang board planning. Happy birthday po sa ating mga kapatid. Ngayon po, nagdiriwang ng kaarawan, kapatid na Shirley Inglaterra na nasa Canada. On November 18, kapatid na Jennifer Henner. November 19, kapatid na Corazon Herrera na nasa US. November 19, kapatid na Nancy Morgan na nasa Canada. November 29, ang kapatid na Charlotte Joyce Rodriguez. Happy wedding anniversary po sa ating mga kapatid. Ngayon po nagdiriwang ng anibersaryo sina Mr. and Mrs. Joel Dalit. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay tunghayan po natin ang tanging bilang ng mga kabataan.
Praise the Lord. Yahweh. 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 Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You shed your blood to take away all our sins and shame. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Unfailing God, we want to thank you for your unending love for us. Your promises, they come alive more and more in our lives. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We will worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our lives. Now we're ready to go. Yahweh, oh, oh, Yahweh, oh, oh, come on, clap your hands. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Hello. Yan, maraming salamat sa masiglang tanging bilang mga kabataan. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso't isipan para po sa pakikinig ng mensahe ng buhay na ihahatid po sa atin ng ating resident pastor, Pastor Benji Bringala. Kumpletong-kumpleto ah. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid.
ating pong sermon sa umagang ito ay medyo theological. So, i-encourage ko po kayo na makinig mabuti at medyo seryoso po itong ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang buwan po ng September ay Stewardship Month para po sa ating iglesia. Kaya po ang lahat ng mga sermon na narinig natin mula nung pumasok ang buwan ng September, ng November, ay meron pong kinalaman sa giving. Kaya nga ang banggit ko sa inyo medyo theological kasi sa amin pong mga manggagawa, kung halimbawa po ako 36 years na po akong pastor, tuwing dumadating po itong mga pagkakataon na ganitong mga special na pagtalakay sa giving, iniisip namin paano maiiba naman doon sa konteksto ng kongregasyon na kinalalagyan at paano maia-apply ng angkop doon sa mga nakikinig sa kanya o mga miyembro ng isang iglesia nang hindi masyadong nagiging para sa kanilang mga pandinig. Sapagkat pagka po ganito ang pinag-uusapan, maraming miyembro ang medyo tumataas ang kilay at dahil sa pakikinig nila doon sa ibang mga napapanood sa TV o sa YouTube, iba ang nagiging dating sa kanila at nagkakaroon sila ng sarili nilang mga opinyon. Ang malaking problema po namin, lalo na ako bilang pastor, nalalayo doon sa konteksto ng sinasabi ng banal na kasulatan, yung kanilang mga naririnig. Kaya ngayon, pipilitin po natin na dalhin ito doon sa konteksto na kadalasan ngayon, ang approach po ng sermon ni Pastor Benji sa inyo ay more on exegesis. More on word study. Kaya kung minsan kahit po ako ay nahihirapan kasi iba po yung dapat sa local congregation at iba yung turo dapat doon sa seminaryo. Hindi sila sabihin natin magka-level pagdating doon sa isip kapag ang pag-uusapan ay mga ganitong usapin. Kaya humihingi po ako ng paumanhin ngayon pa lang kung medyo mabibigatan kayo, pero dapat ninyong marinig ito pong mga salita na ito. Muli ko pong babasahin yung pong mga talata na ating pong pagbabatayan at ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito, subukan ninyo ako ang utos ng Diyos sa tapat na pagsamba. No, sabi ko nga sa inyo, medyo mabigat ang sermon, pero ang dalangin ko po ay buksan lang po natin yung ating isip at yung ating puso at gampong mabuti at hilingin natin sa Panginoon na ibigay sa atin yung pangunawa para po sa mga mensaheng ito. Napansin ko lang din ho kanina, parang yung pong mga nagtatamburi natin ay puro nakaberde. Dadalawa yung nakadilaw. Nasaan na ba yung mga kabataan? Saan na ba napupunta? Ano ba nangyayari sa inyo? Walang magpapaalala sa inyo kundi si Pastor. No. Sa Malakias 3G, sabi diyan, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Diyan po sa mga naunang talata, pagka po pinagbulay-bulayan natin yung mga salitang iyan o doon sa mga talata na iyan, mula po doon sa verse 6, actually hanggang isang chapter yan, pinili ko lang po yung verse 10 para mabigyan agad natin ng magandang punto itong ating mga usapin. Ay mababasa po natin dyan yung salitang pagnanakaw o yung salitang magnanakaw. Gusto natin tuklasin na mabuti ano ba ang ibig sabihin ng Diyos dito sa mga talata na ito na ating pagbubulayan sa umaga. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin po ninyo kami kung kami ay hindi naging matapat sa iyo
kapag ka ito po ang usapin sa pulpito o sa Bible study. Nakikita po ninyo, Panginoon, yung iba naming mga paninindigan at mga prinsipyo na baka lumalabag, Panginoon, doon sa iyong panuntunan. Kaya po humihingi kami ng tawad at tulungan ninyo kami, Panginoon, na ma-absorb namin, nabuksan namin ang aming mga puso at ang aming mga isipan sa araling ito sa umagang ito. Magpakahayag po kayo sa amin, makikinig po kami, magsalita po kayo sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong aklat ng Malakias ay isinulat sa panahon na ang Israel ay nakabalik na mula doon sa pagkakabihag sa Babylonia. Subalit, hindi pa muling nararamdaman ng kanilang bayan yung tunay na kasaganaang material at kasama na rin yung kasaganaang espiritual. Ibig sabihin, walang espiritual na kasiglahan nung mga panahong iyon. Kaya sabi po ng ilang mga scholar, tulad nila Andrew Hill at Douglas Stewart, sabi niya, yung pong panahon daw ng Malakias ay panahon ng covenant fatigue. Okay, pagka po sinabing covenant, ito po yung tipan ng Diyos doon po sa kaniyang bayan. Tipan ng Diyos doon sa kaniyang bayan. So covenant fatigue, napagod ang bayan sa pagsunod sa Diyos dahil para bang hindi nila nakikita ang bunga ng kanilang mga pagsisikap. Ang pagsamba ay naging ritual. Ibig sabihin, ang kanilang pagsamba ay ritual na lang, nagpupunta na lang sa templo kasi iyon ay naging obligasyon nila. Maging yung pag-aalay ng mga handog ay naging pabaya at ang pakikipagtipan ay naging mechanical kaysa relational. Ibig sabihin, ginagawa na lang dahil naging kaugalian. Mga kapatid, yung pong tipan ay isang banal na ugnayan ng katapatan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. May usapan sila, no? Nakalakip yung pangako ng Diyos doon sa kanyang bayan and in return, nung kanyang bayan, meron silang pananagutan na susuklian naman ng pagpapala ng Panginoon. So pag pinag-usapan, yung pong tipan, kasama po dyan ang Diyos, yung pong kanyang pangako, kasama dyan yung kanyang bayan, yung kanilang pananagutan, at kapag doon sa tipan na yon, naging maganda ang kasunduan, ang ibubunga nun ay blessing o ang ibubunga nun ay pagpapala. Sa ganitong konteksto, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Malakias. Ang aklat ng Malakias, pagka tinignan natin ang banal na kasulatan, ito yung huling aklat na nakatala sa lumang tipan. So bago pumasok ang bagong tipan, meron pong 400 taong katahimikan na ang Diyos ay hindi nagsalita sa kanyang bayan. Umasa lang sila doon sa mga nakatala na salita ng Diyos sa kanilang pinagbabatayan sa tuwing sila ay sasamba sa Panginoon. So ito po yung konteksto, nagsalita ang Diyos pamamagitan ni Malakias. Ipinakita ng Diyos na ang problema sa kanila, ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan na ang problema ay hindi ang kakulangan ng yaman. Ibig sabihin, hindi yung kakulangan ng material ang problema, kundi ang kakulangan sa katapatan sa covenant. Sa katapatan doon sa tinatawag nating tipan. Kaya ang sabi ni Andrew Hill at saka Douglas Stewart, covenant fatigue ang nangyayari doon po sa kaniyang bayan. Ang ika po, okay, sabi ko nga sa inyo, medyo theological at saka medyo baka hindi maganda sa inyong paningin, hindi maganda sa inyong pandinig, ano? So yung ika po sa Israel ay hindi lamang issue ng porsyento. Sinabing hindi lamang issue ng porsyento, hindi pinag-uusapan kung 10%, 11%, 20%, 15%, 100%. Hindi yun ang usapan, kundi isang sacramental sign ng katapatan nila sa Diyos.
na ginagawa nila yung mga sakramentong ito na bahagi ng pagdadala ng kanilang handog sa Diyos upang ipakita yung kanilang katapatan sa ating Panginoong Diyos. Isang konkretong paraan ng pagpapakita, isang konkretong paraan ng pagpapakita na si Yahweh ang tunay na pinagmumulan at tagapag-ingat ng kanilang buhay. At maging sa ating panahon ngayon, kinikilala natin na ang tagapag-ingat ng ating buhay ay ang ating Panginoong Diyos. Sa kanilang kapanahunan, kapag hindi sila nag-ikapo o hindi nila dinala ng buong buo yung kanilang mga ikapo o yung kanilang mga pangako, ang ipinapahayag ng kanilang puso sa kanilang Diyos o sa Diyos na si Yahweh, ang laman ng kanilang puso. Kaya nila ginagawa na hindi matapat yung kanilang mga handog, ang sinasabi ng kanilang mga puso, hindi ka namin pinagkakatiwalaan. At maraming pagkakataon sa buhay ng mga Hudyo na madalas na nakikita sa kanila ng Panginoon ng hindi katapatan. Kaya sa Malakias 3:10, ang Diyos ay hindi lamang usapin ng pagbabalik ng ikapu o ng pera sa Diyos, kundi ang hinihingi niya ay ang puso ng kanyang bayan. Hindi yung literal na material, bagamat kapag tinignan natin ang utos, dadalin mo ang iyong ikapu sa Panginoon, pero higit na tinitingnan ng Diyos dito yung kanyang puso, yung puso ng kanyang bayan. Yung pong utos na dalhin ang buong ikapu ayon sa mga scholar tulad ni Walter Kaiser ay hindi simpleng pagbabayad sa templo, kundi pagtutuwid ng relasyon sa Diyos. Kaya nga ang madalas na ninyong naririnig kay pastor, kapag ka pinag-uusapan natin yung ikapu, ang pinag-uusapan natin dito na binabanggit ko sa inyo, magagawa lang natin ang katapatan ng pag-iikapu sa Panginoon kapag ka ang puso mo ay tama ang relasyon sa Diyos. Kapag ka ang puso mo ay mayroong tiwala sa Diyos. Kaya ito yung dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbibigay, mga kapatid, nagbibigay pa lang po ako ng introduction. Hindi pa ho ako pumapasok doon sa 3 punto ko na tatalakayin natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, inunahan ko na kayo, medyo theological, at ewan ko kung buti na lang, wala si Jack Grace dito, kundi panay na naman ang sermon ng time out noon. Okay, ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng isang pambihirang hamon sa kanyang bayan. At ang hamon, subukin ninyo ako. Okay, babalikan ko lang yung talata. Pakibalik nga, may anak sa talata natin. Pakibalik tapos saka mo nalang ibalik dyan sa ako. Sabi diyan, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Actually, doon sa mga itaas na mga talata niyan, sabi ng Panginoon, dinaraya ninyo ako. Ang tanong ng taong bayan, saan ka namin dinaraya? Ang sagot ng Panginoon, sa mga pangako at sa inyong mga ikapu. Pakibalik na may doon kanyan. Tulad ni Walter Kaiser, yung isang scholar na isa sa mga paborito ko, ay hindi simpleng pagbabayad na sa templo, kundi pagtutuwid ng relasyon sa Diyos. Gumagamit ang Diyos ng tinatawag nating covenant language. Ibig sabihin, kapag sila'y tapat, bubuksan niya ang mga durungawan ng langit. Kapag ang kanyang bayan ay nagiging tapat, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Ito po ay isang idiomatic expression na ginagamit sa lumang tipan upang ilarawan yung pong sobra-sobrang biyaya na mula sa Diyos. Halimbawa, next, sabi po diyan, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan, pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito, hindi kayo mangungutang bagkus kayo pa ang magpapautang.
Okay, sa theological na perspektibo, ipinapakita ng Malakias 3:10 na ang tunay na pagsamba ay hindi maaaring ihiwalay o mahiwalay sa pagbibigay. Hindi dahil ang Diyos ay nangangailangan, kundi dahil ang paglalaan ng ating kayamanan ay isang indikasyon ng ating pagtitiwala, pagpapasakop at relasyon sa Diyos. Kaya nga, kahit sa bagong tipan, kapag ka pinag-usapan ang pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos, may mga tagubilin sa banal na kasulatan na sa unang araw pa lang ay ihahanda na nila yung kanilang mga handog para sa Panginoon. Kasi hindi po pwedeng paghiwalayin yung pagsamba at saka yung paghahandog. Hindi ka po pwedeng sumamba nang hindi ka makapaghahandog at hindi ka makapaghahandog sa Diyos nang walang pagsamba. Ang pera, mga kapatid, tandaan natin ha, ang pera ay naglalantad ng ating puso. Sa Mateo 6:21, ang pagtawag ng Diyos sa Israel ay isang tawag na renewed covenant faithfulness, hindi lamang isang religious duty. Hindi lamang ganoon ang tinutukoy doon. Ang maliwanag, sa bagong tipan, ang katuroang ito ay mas lumalawak kung ang Israel ay inaanyahang magbigay bilang tugon sa Sinai, gaano pa kaya tayo na tinanggap na mas dakila, mas malawak pa at mas mapagpala na tipan kay Kristo. No? Doon sa lumang tipan, kakaiba pangako Sa atin, pagdating sa atin, yung tipan na yon, yung pangako na tupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung sila ay tinatawag nung kanilang kapanahunan na kapag ka pinag-usapan ng pagsamba at pagdadala ng kanilang mga handog, kung sila ay tinawag sa 10% bilang simbolo ng kanilang katapatan, tayo naman, bukod doon sa 10%, tinatawag din tayo sa generosity na higit pa doon sa tinatawag nating porsyento. Isang pagbibigay na dumadaloy mula sa ating puso na binago ng Diyos. Meron po akong isang kwento sa inyo. Pakinggan po ninyo itong kwento na ito. Kasama po ito doon sa Sunday School. Isang bata ang tinanong ng tatay. Ang sabi ng tatay, ano ang hawak mo? Nung araw, hindi ho ba kitang yung pisong malaki? Alam niyo yun, yung mabigat? Meron pa ba sa inyo nakapagtatabi niyan? Bibiling ko po ng piso. Okay, isang bata, tatay kung ano hawak mo, pinakita, piso po. Ang sabi ng tatay, pahiram. Minsan kasi yung mga nanay natin, tsaka mga tatay, pagka nang hiram ng pera sa anak, pagka sinisingil, ang isasagot, hoy, baka singilin ko yung ipinadedi ko sa'yo nung ikaw ay sanggol pa. Meron agad balik. Kaya kung minsan ayaw nang magpahiram ng mga anak ng pera. Ang sabi ng bata, ayoko po. Akin po ito. Ngumiti ang tatay at may kinuha doon sa kanyang bulsa. Kumuha yung tatay ng isang 50 piso na buo. Kung ibibigay mo ang hawak kong piso, papalitan ko ng mas malaki. Pero ang bata, mahigpit pa rin ang hawak sa piso. Ayaw niyang bitawan dahil pakiramdam niya, siya ay mawawalan. Ganyan din ang Israel sa panahon ni Malakias. May hawak-hawak na maliit, ayaw bitawan, kaya hindi nila natatanggap ang malaki. Parang sa atin, may mga bagay tayong ayaw nating bitawan, kaya kung minsan hindi tayo makatanggap ng mas malaki kaysa doon sa hawak natin. 3 punto lang po ang ating pag-aaralan. Nakaubos na yata ako ng 15 minutes doon sa introduction natin. Una, ang utos ng Diyos, dalhin ninyo ng buong buo. No? Yun ang utos ng Panginoon. Sabi sa talata,
Ibigay niyo ng buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayon po kay Walter Kaiser, yung pong praise na Hultite ay hindi lamang mathematical percentage. Ito po ay covenant term na tumutukoy sa integrity of worship. Of course, pagka po sasamba ka sa Panginoon, lalo na nung kanilang kapanahunan, kapag ka sasamba sa Panginoon ang isang Hudyo, dala niya ng buong buo, hindi lamang yung kaniyang ikapu, kundi dala-dala niya rin yung kaniyang mga pangako. Okay. Iba, sa konteksto ng banal na kasulatan, mayroon pong dalawang klase ng pagbibigay. Yung pagbibigay sa Diyos at yung pagbibigay sa kapwa. Pagbibigay sa Diyos at saka yung Christian giving. So hindi po lahat ng pagbibigay natin ay pagbibigay sa Diyos. Meron din pagbibigay sa ating kapwa. Kaya kapag ang isang Hudyo ay nagpunta ron, ang tinitingnan ng Panginoon doon ay yung covenant term na tumutukoy sa integrity of worship. Sa Israel, ang ikapwa hindi lamang administrative system. Next, please. Lumagpas. Sa Israel, ang ikapwa hindi lang administrative system. Ito ay public declaration of loyalty to Yahweh. Kapag ang isang Israelita ay nagdadala ng buong ikapu, ipinapakilala niya na kinikilala niyang ang Diyos ang tunay na may-ari. Nawala. Ang Diyos ang may tunay na may-ari ng lupa. No? Sa aklat ng mga awit, malinaw po yung sinasabi, ang lahat ng bagay sa daigdig ay sa Panginoon. Pero sa mga Israelita, kapag dinala nila yung ikapu at yung kanilang mga handog, kinikilala nila na ang Diyos ang tunay na may-ari ng lupa. Kaya sa Leviticus chapter 25, verse 23 ay ganito ang sinasabi, hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ang lupa sapagkat iyon ay akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo. Katulad din ng lahat ng ating mga ari-arian sa ibabaw ng lupa na ating tinatamasa, pagka tinignan natin yung konsepto ng banal na kasulatan, ipinapahayag sa atin ito na ang lahat ng ating mga ari-arian ay sa Diyos at hindi sa atin. Kaya nga yung unang sermon natin, nung pumasok ang buwan ng Nobyembre, tama ba ako? Na tinalakay natin, children are heritage from the Lord, yung Psalms 127. Ibig sabihin, ang anak ay pamana. Ang anak ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa mga magulang. Ibig sabihin, kahit na yung ating mga anak ay ipinagkatiwala lang ng Diyos, lalong higit, mga kapatid, yung lahat ng material na tinatamasa dito sa lupa ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, tayo ay katiwala lamang. Kaya sa Malakias 1 hanggang 3, ang pangunahing kasalanan ng Israel ay hindi financial shortage, kundi covenant infidelity. Yung bang pagka sinabi sa infidelity, yung nagtaksil ka doon sa inyong tipan, na lumilitaw na yung handog ng mga Israelita ay substandard. Galit na galit tayo ngayon na substandard. Kasi yung mga flood control na nakakatatlong baha pa lamang, lumulutang sa tubig. I mean, tinatangay ng tubig at saka nasisira. Ngayon yata may malaking rally, no? Ako kasi hindi ako tatlo. Tingnan niyo naman, no? Tingnan niyo na yung prophecy sa Lumang Tipan hanggang yung propesya na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Lucas. Tingnan niyo mga kapatid, yung mga signs na talagang malapit nang dumating ang Panginoon.
Tatlong iglesia yan. Ano yung una? INC. Iglesia ni Kristo. Ang INC, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ikalawang grupo na makikipagtipan dito sa rally na ito. Jesus is Lord. Si Jesus ang ipinapahayag nilang Diyos at Panginoon. Isang hindi kinikilala ang Diyos, si Kristo na Diyos, at yung pangalawang grupo, kinikilala na si Kristo ay Diyos. Yung ikatlong grupo, yung kay Kibuloy, na umaangkin na siya yung appointed Son of God. Nakikita niyo yung conflict. Pero nagkakaisa sila at ang sabi, ewan ko yung sa grupo ni Madam Robredo at saka yung grupo ng mga aktivista, tahimik siya doon sa binitawang mga salita ni Go. Go ba yun? Ko. Na nag-insert daw yung insertion na 100 billion, samantalang sagaa pa lamang, tama ba ako doon? Na pwede nang ilagay doon. At saka yung vinito na 192 billion, hindi po ako makamarcos, loyalista lang ako. Hindi malagay lang po tayo doon sa gitna. No? Parang hindi makatotohanan. Paanong paniniwalaan? Hindi under oath. Ayaw umuwi. Para kung talagang may insertion na 100 billion, mapanagot yung Pangulo. Pero hindi umuwi. Ngayon, mag-uwelga itong tatlong grupo na malalaking grupo, hindi natin alam kung ano yung kanilang grupo, pero ako panatag. Ano man yung mangyari, panatag ako sa Diyos sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang kanyang ginagawa, kahit ano pa man ang sabihin natin, ang lahat ng bagay ay kung hawak ng Panginoon. So sa Malakias 1:3, ang pangunahing kasalanan ng Israel ay hindi financial shortage. Hindi sila pinagkukulang, kundi covenant infidelity. Nagtataksilang bayan sa kanilang tipan sa Diyos at sa kanyang bayan, na lumilitaw sa substandard offerings. Kaya ang bulag, sakitin, at tira-tirang handog na hayop ay hindi simpleng paglabag sa ritual. Ito ay visual symbol na nababawasan ang halaga ng Diyos sa kanilang mga puso. Okay, tingnan natin ito mga kapatid. Kumuha ko ng ilang mga talata mula po sa chapter 1 hanggang chapter 3 ng Aklat ng Malakias. Sabi diyan, sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama, bakit di ninyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitaganan? Nilalapastangan ninyo ako, pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa paanong paraan ka namin nilalapastangan. Next, sabi diyan, naghahain kayo ng karumal-dumal na mga handog. Gayon may sinasabi ninyo, paano naging karumal-dumal ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana, ang sabi ng Panginoon. Sa Malakias 1:8, sabi diyan, kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit, subukin niyong hindog yon sa inyong pinuno, siya kaya'y matutuwa sa inyo. Ibig sabihin, yung dinadala nilang mga handog, mga pangako at mga ikapo, na mga firstborn animals na kanilang mga alaga, yung pinipili nila, bukod sa hindi na yung unang anak, may mga kapintasan pa. Kaya substandard yung mga offering ng mga taong ito doon sa kanilang Panginoon. Verse 9, tumawag man kayo sa Diyos ay hindi kayo pakikinggan kung ganyan ang iahandog ninyo sa Kanya. Ngayon, paano natin dadalhin ito sa kasalukuyan nating panahon? Ganito lang, simple. Pag hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon sa ating pagkakaloob ng ikapu sa Kanya, yun.
Kapag ka ang dinadala natin sa Panginoon yung tira-tira, yung sobra-sobra, yung hindi natin kailangan, iyon ang ibig sabihin nun. Ang hindi pagdadala ng bungoy kapo sa pagsamba ay simbolo na nababawasan ang halaga ng Diyos sa ating mga puso. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung covenant. Ang pinag-uusapan dito, yung relasyon natin sa Diyos. Na hindi tayo nagiging matapat sa Panginoon kapag ka ang dinadala natin sa Panginoon ay yung mga tira-tira. Yung hindi na natin kailangan. Alam niyo mga kapatid, hindi pera ang nawawala kapag ka ginagawa natin ito. Ang nawawala, yung puso ng ating relasyon sa Diyos. Kasi kung talagang mahal mo ang Diyos, ang ibibigay mo sa Kanya yung mga perpektong handog. Hindi mo siya bibigyan ng mga handog na katulad ng sinasabi diyan, kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit, subukin ninyong ihandog yan sa inyong pinuno, siya kaya'y matutuwa. Kaya dun sa verse 9 na sinabi, tumawag man kayo sa Diyos, hindi kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Pag binasa natin yung verse 10 dyan, tandaan nyo yung talata, basahin niyo yung verse 10. Ang sabi doon, mabuti pa, isara nyo na lang yung templo. Kasi hindi nagiging pagpapala sa Diyos at hindi ito magriresulta ng pagpapala sa Kanyang mga nasasakupan. Sa teolohiyang Wesleyan Armenian, mga kapatid, gusto ko pong linawin sa inyo, tayo bilang mga Yemilif, tayo po ay Wesleyan Armenian. No, Wesleyan Armenian po ang paniniwala natin. Doon po sa punto de vista ng isang Wesleyan Armenian, ang relasyon sa Diyos ay synergistic. Dapat, pagka sinabi synergistic, dapat magkatuwang. Ang paglago ng pananampalataya, pag sinabi synergistic, kung saan ang Diyos ay kumikilos biyaya at ang tao ay tumutugon faith obedience, hindi ibig sabihin na pantay ang ambag. No? Kundi magkatuwang ang biyaya ng Diyos, ang pinagmumulan at ang tao ay may responsableng tugon dapat sa Diyos. Kung pinagpapala tayo ng Diyos, dapat yung tugon natin sa Panginoon, malawak din. Ang inaasahan ng Panginoon doon sa pagtugon natin sa Kanya ay yung akma doon sa lahat ng ipinagkakaloob natin sa Kanya. At doon, sa atin nga sa Bagong Tipan, ang ganda mga kapatid doon sa Lumang Tipan, promise. Natupad yung pangako, natupad yung pangako sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo. Kaya nga tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo pupunta sa langit. Kasi tapat ang Diyos sa Kanyang tipan. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa tipan, kaya ang pananampalataya ay tinatawag na makiisa at maging tapat din. Ang hindi pagdadala ng ikapo sa templo ay isang kapahayagan na ganito ang ibig sabihin, hindi ka namin lubos na Panginoon, hindi ka namin pinagkakatiwalaan. Kasi nangangamba ka na baka kulangin ka kapag ka binawasan mo yung tinatangkilik mo at ibigay sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, kumusta yung ating relasyon sa Panginoon kapag ka pinag-uusapan natin yung ating mga pangako at yung ating mga handog sa Kanya? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, nasaan daw po ang iyong puso? Diba? Kung sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan,
naroon din naman ang iyong puso. Ibig sabihin, ang magpapahayag sa iyo kung sino ka, yung kayamanan mo. Yung tinatangkilik mo. Mga kapatid, hindi ako, hanggang ngayon nagbibigay ako ng benefit of the doubt kay Joel Villanueva. Hanggang ngayon nagbibigay ako ng benefit of the doubt sa kanya. Kung talaga bang ginawa niya yun, kaya lang, nung lumitaw yung pang mga nakaraang issue, katulad nung sa PIDAP at saka yung binaliwalang kaso sa kanya, parang naniniwala na rin ako. Tapos yung mababalitaan pa natin na nakapag-collab sila ng isang rally dito sa mga tao na hindi naniniwala na Diyos si Kristo at yung doon pa sa isang grupo na umaangkin na siya ang appointed Son of God, medyo masakit sa akin yon. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon dito ng PCEC ba, Kuya Lino? Tayo kasi NCCP, miyembro tayo ng NCCP. Pero sila is PCEC. Hindi ko pa alam kung ano ang kanilang reaksyon dito. Pero doon sa anniversary ng mga churches, hindi ko na nakita yung mga larawan ng JIL. No, hindi ko po alam. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaya ang tagubilin ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya, ano sabi? Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kasi kapag ang kayamanan mo nasa langit, nandoon din ang iyong puso. Kapag ang kayamanan mo, inipon mo para sa Panginoon, ang puso mo nasa Panginoon. Pero kapag ang kayamanan mo, inipon mo para dito sa lupa, sa mga bagay na nakapagpapaligaya sa iyo ng panandalian lamang, naroon din ang iyong puso. Kaya nga minsan di ba? Ako paulit-ulit akong nagsasabi sa inyo dahil mahal ko po kayo. Huwag nating ipaghari muna yung ilang oras o isang araw na hindi tayo nagtatrabaho para sa Diyos. Baka yung araw ng linggo ay para sa Diyos at sa Panginoon. Baka yung mga anak mo, yung family mo, naghihintay, Mami, lumabas naman tayo ng sama-sama pagkatapos ni Pastor. Kain naman tayo sa labas. Kung sobra-sobra naman ang inyong mga tinatangkilik. Baka mamaya pag lumabas ko, yung anak mo pala, nakahanda yung budget. O Mami, sagot ko yan. Diba? Diba? Pero kapag ka pinag-aharimunan mo kumisan, pati yung araw ng linggo, ipinagtatrabaho mo kasi nakikipagharimunan ka. Wala ka pang tiwala sa Diyos. Hindi mo ba siya pinagkakatiwalaan na kayang ibigay ng Diyos yung mas malaki kung magiging matapat tayo sa Kanya? Para na akong siramplaka kumisan, ayoko nang sabihin. Pero mga kapatid, tandaan ninyo, walang ibang magpapaalala sa inyo at walang ibang mangungulit sa inyo kung hindi si Pastor Benji. Maaaring 1 taon o 2 taon na lang ako dito. Pero sana ang panalangin ko sa Panginoon, pag-alis namin dito, nakatanim sa puso yung katotohanan nung tipan natin sa Diyos, yung covenant natin sa Panginoon, na nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, ang sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang magiging Diyos ko at tagapagligtas ng aking buhay. May please, May. Sabi ni Craig Blomberg, ang generosity sa Bible ay theological thermometer that measures spiritual temperature. Totoo yan. Na may measure tayo. Kung gaano tayo katapat sa Panginoon kapag ka pinag-uusapan natin yung salitang generosity. Sa panahon natin ngayon, ang pera ay hindi lang yaman. Ang pera ang pinakamadaling sumukat ng priority ng ating puso.
Sinusukat ng kayamanan, sinusukat ng pera ang priority natin. At kumisan, meron tayong mga defense mechanism na ang sinasabi natin, naiintindihan naman ako ng Diyos. Ano ang sagot ni Pastor John, Kuya Ernie? Ewan ko sa inyo. Bakit? Bakit ganun ang sagot ni Pastor Benji? Kasi nababasa niya yung puso natin. Hindi natin pwedeng itago yung laman ng puso. Hindi natin pwedeng itago yung laman ng isip. Kahit na si Kuya Jess at si Richard, vocals yan, bilang pa rin ng Panginoon kung ilang buhok ang tumutubo dyan. Sorry, favorite ko kayong dalawa kasi nasisilaw ako Ibig sabihin, wala tayong itago. Kaya alam ng Panginoon, kapag pinag-usapan yung generosity, ang sinasabi ng ilang mga theologian, a theological thermometer that measures its spiritual temperature. Ang nagbibigay ng tapat sa Diyos ay hindi pagpapayaman. Baka ginagamit ito doon sa prosperity gospel na kapag ka nagbibigay ka sa Diyos, nagpapayaman ka. Tama, nagpapayaman ka talaga. Hindi sa material na bagay. Nagpapayaman ka doon sa langit. Katulad ng tagubili ng Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Dalawa na lang. Ikalawa, ang panawagan ng Diyos, subukin ninyo ako. Basahin ulit natin yung talata para ma-memorize ninyo. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mga kapatid, alam po ninyo, bihira yung nakalagay dyan sa 3 Gs na yan. Ano yung bihira dyan? Subukin ninyo ako. Kasi, sa Deuteronomy 6:16, ang sabi, huwag ninyong susubukin ng Panginoong Diyos, gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa mesa. Pero dito sa Malakiya, sa huling aklat ng Lumang Tipan, ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako. Bakit iba sa Malakyas? Dahil ang pagsubok na tinutukoy dito ay hindi pagdududa, kundi pagtitiwala. Yung bang, hindi ito yung Lord, patunayan mo sa akin kung totoo ka. Kundi yung sinasabi ni Timothy Green sa isang Pentateuch scholar, sabi niya, ang utos na huwag niyong subukin ng Diyos sa Deuteronomy 6:16 ay tungkol sa pagdududa sa karakter ng Diyos. Sa 6:16, kaya sinabi na huwag niyo akong susubukin kasi pagdududa yon sa karakter ng Diyos. Kasi ang karakter ng Diyos, mabuti, hindi nagbabago. Sa Malakyas 3:10, ang salitang baha ay hindi temptational testing, kundi experiential proving. Ibig sabihin, tingnan ninyo ang aking katapatan sa pamamagitan ng inyong katapatan. Kung magiging tapat ka sa tipan ko, ipapakita ko ang katapatan ko sa iyo. Kaya kung gusto nating tingnan at makita yung actually nakita na natin yung katapatan ng Diyos Mula nung ibigay niya yung kanyang bugtong na anak, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Katapatan na yun Pero meron pa rin katapatan na gusto nating makita sa Kanya. Pero mangyayari yung mga bagay na yon kung magiging tapat tayo sa Kanya. At isa dito, kung paano nating dinadala ang ating mga ikapo, kasama dyan yung ating mga pangako. May kasunduan kasi ang Diyos at ang Kanyang bayan. At meron din tayong kasunduan. Tayo at ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Ang Diyos ay hindi natatakot na subukin ang kanyang katapatan. Nagpapasubok nga siya, pero wag yung kanyang karakter, ha? Ang Diyos nagpapasubok doon sa kanyang katapatan. Sa Hebrew emphasis, ang talagang diwa po nito, okay, magbigay muna ako ng ilang mga talata sa banal na kasulatan. Gusto ko ipakita sa inyo na walang ipinagbago ang prinsipyo ng lumang tipan sa bagong tipan. Pareho lang yun. Kung ano yung prinsipyo sa lumang tipan, yun din ang prinsipyo sa bagong tipan. Ano po ang sabi sa Lucas 6:38? Basa nga po. Okay, ulitin ko, ha. Walang kinalaman to sa pera, ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo na yung katapatan ng Diyos sa lumang tipan, yun din ang katapatan niya. Okay, meron pa isang talata. Okay, kaya nga sabi diyan, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang bibigay sa inyo. Yung huling pangungusap, ang sabi diyan, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. Okay, yung pangalawa, sabi diyan, next, tandaan ninyo, ang naghahasik, eto, may kinalaman na to sa pera. Sabi diyan, pakibasa, ready, go. O ano gusto natin? Umani ng, kukunti binibigay nyo. Paano kayong aani ng marami? Mga kapatid, gusto ko ipakita sa inyo, no? Isinesermon ko ito. Hindi naman kay Pastor Benji napupunta yung, hindi sa amin naman gagawa. Ilang porsyento lang. Meron akong kaibigan, inaaya ako sa church nila kasi sabi niya, dito pare, 80,000 ang tatanggapin mo. Sabi ko, pare, pasensya ka na, hindi ako pera-pera. Yung lahat ng ibinibigay natin sa church, ayan. Kaya may karapatan akong magsabi, hindi katulad ng mga preacher na ang tumbok lagi prosperity gospel, naghihirap yung kongregasyon pero punong-puno yung kanilang mga bulsa. Ang mga sasakyan ay mga Land Cruiser, Pajero na top of the line, sports car. Kaya ako hindi ko kayang bumili ng bagong sasakyan. Hanggang second hand lang ako na sasakyan. Okay. Kung gusto natin na marami ang aanihin, maghasik tayo. Hindi lamang sa church, kahit sa ating kapwa na nangangailangan. Deo, yung usapan natin, ha? Gagamitin natin church, ha? Para sa feeding, ha? Feeding program, ha? Jollibee ba yon? Jollibee? Oba! Baka naman French fries lang yan. Lagyan mo yung spaghetti, ha? Okay. Mga kapatid, naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Mga kapatid, ang covenant ng Panginoon ay hindi prosperity gospel, kundi covenant faithfulness principle. Ganito yan. Ano ang pinangahawakan natin ng maigpit na hindi natin maiwanan? Kapatid, ano yung pinangahawakan natin ng mahigpit na hindi natin mabitawan? Pera, oras, talento, at pagmamahal. Ano hindi natin mabitawan? Bakit? Kasi, ang sinasabi ng Diyos, bitawan mo at tingnan mo ang gagawin ko. Parang yung bata na hindi niya mabitawan yung piso kahit na pa sinasabi ng tatay niya na papalitan ko ng mas malaking halaga kesa dyan sa hawak mo. Para tayong mga Hudyo kung minsan, kulang na kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, hindi pa tapos ang templo.
ginawan lang ng paraan yung madalas akong matapilok, ginawan lang ng paraan at nilagyan ng red cement. Hindi pa napipinturahan yung labas ng ating templo. At ang alam ko, may utang pa ba tayo, Kuya Ernie? May utang pa tayo. Kulang pa yung aircon. Pag mainit na mainit, alam ko pinagpapawisan yung mga kilikili ninyo. Ako nga dito nagtitiis, parang pawis-pawis. Dati, pagka nakikita ng iba dyan na pinagpapawisan ako, tinatapat agad yung electric fan. Pero kung minsan, ako pa yung tumatayo para itapat ko sa sarili ko. Pinapatawad na kita. Malaki pa ang ating mga pangailangan. Hindi para kay pastor, hindi para kay diakonisa, kundi para sa inyo. Alam niyo ba ang isa sa layunin kung bakit may 10%? Para makatulong sa kapwa. Para makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Para makapagbigay ng tulong sa mga balo at sa mga ulila. Kaya't ang panalangin ko sa Panginoon, huwag sana tayong maging katulad ng mga Hudyo na kulang sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ikatlo, at dito po ako magtatapos. Maikli lang pala. May isang oras na ba ako? Meron na? O what? Ang bihira naman yun. Isang oras na pala nun. Meron na nga. Ha? 10 minutes na lang, isang oras na. Ay, pamisa-misa lang naman. Ayaw nyo na yata. Eh, tama na. Okay. Di ba masaya? Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan. Tingnan nyo ha, upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yung pong durungawan sa langit, ng langit ay idiomatic expression na gumagamit lamang ng malalaking kaganapan sa Biblia. Pag sinabing langit, bubuksan, meron lang dalawang tala sa malaking kaganapan. Ito yan. Matatapos na. Genesis 17:11. Nung buksan ng Panginoon yung langit, bumuhos ng ulan ng 40 araw at 40 gabi. Kaya bumaha eh. Di ba? Napuno ng tubig ang daigdig. Deuteronomy 28:12, pagpapalang ekonomiko, thank you, May. Bubuksan niya ang langit. Kasi May, active ngayon ha. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Bagkus, kayo pa ang mangungutang. So yung pong durungawan ng langit ay idiomatic expression na ginagamit lamang sa malalaking kaganapan. Kaya nung sabihin ng Panginoon na bubuksan niya ang pintuan ng langit, pag tinignan natin yung exegesis ng talatang ito, dahil agricultural yung pinag-uusapan, literal na ulan ang pinag-uusapan na ibubuhos ng Diyos. Bakit ibubuhos ng Diyos? Para pagpalain yung mga pananim. Para pagpalain yung kanilang mga kabuhayan. Ang imaheng ito ay nagpapakita ng dramatic divine involvement times when God steps directly into the life of His people. Ibig sabihin, pagpapala na hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Pagpapala na lampas sa abilidad, lampas sa inaasahan, lampas sa kakayahan nating mga tao. Kaya sabi niya, bubuksan niya ang langit, ang mga durungawan ng langit. Mga kapatid, gusto kong ulitin, hindi ito pangakong yayaman ka kapag ka ibinibigay mo ng tapat ang iyong ikapo at ang iyong mga pangako sa Panginoon. Hindi ito prosperity gospel. Ito ay provision gospel. Ang Diyos ay nagbibigay hindi para yumaman tayo, kundi para maging tapat, maging mapagbigay, maging instrumento ng Kanyang kaharian. Kasi
Sa Diyos nang gagaling ang lahat. Sa New Testament, mas lumawak ang concept ng blessing. Spiritual maturity, contentment, joy, peace, generosity, ability to help others, and participation in God's mission. Kaya sa Malakias, ang salitang Hebreo na blessing ay may dalawang kahulugan ayon kay Gerhard Van Rad. Una, probisyon o material na pangangailangan. At ikalawa, presence o ang malapit na pakikisalamuha ng Diyos sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ang ipinangakong pagpapala ng Diyos ay hindi lamang pera o kayamanan, kundi ang kanyang presensya na nagbibigay ng katiyakan, lakas at pag-aalaga. Hindi sinabi ng Diyos na yayaman ka. Kung hindi ka magugutom, hindi ka mauubusan, at hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ni John Wesley sa kanyang sermon, The Use of Money, ay nagturo ng 3 prinsipyo na dapat i-apply natin bilang mga mananampalataya. Sabi niya, earn all you can. Save all you can. Give all you can. Para kay Wesley, ang pagbibigay hindi paraan upang yumaman, kundi paraan upang maging katulad ni Kristo, lalo na sa kanyang pagiging mapagbigay. Kaya si Kristo rin ang nagsabi, kayo'y maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Kumusta mga kapatid? Yung pong ating mga ikapu at yung pong ating mga offering. Nahihiya na akong magtanong kay Ste tsaka kay Jem tungkol sa kalagayan ng ating pananalapi. Bagamat alam ko na hindi tayo pinagkukulang at hindi tayo pinababayaan ng may sumusobra naman ba? Meron naman. Diba? Napakabuti na. Naibibigay, di ba sa atin nga, pagka biglang may gastusin, kahit nakikita kong, alam niyo, pagka nagsasabi ko ng gastusin, isa lang ang unang taong pinakikiramdaman ko. Alam niyo kung sino? Si Jem. Si Jem. Ang unang pinakikiramdaman. Kasi si Jem, pastor ko wala tayong pera. Ganyan yan eh. At gusto ko yung ganon. Gusto ko yung matapat. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Bago ko, pagka napakiramdaman kong umiimpis na yung kanyang medyo bumaba na yung kilay Joy, no? Medyo yan, kakausapin ko na si Este. Katulad niya, plano kong mag-loan ng 100,000. Pwede ba? Hindi naman, nagbibiro lang ako. Mga kapatid, hindi tayo kailanman pinagkulang ng Diyos. Ang lahat ng kailangan natin ay pinoprovide ng Diyos. Ang pagawain natin, ilang milyon na yan. No? Kaya nga, ang aking pamanhik sa inyo, mga kapatid, magpapasko naman. Baka meron kayong sobra-sobra dyan na itatabi. Di ba, mga kapatid, may utang ba tayo ng ikapu sa Panginoon? Taas nga yung kapay, maging matapat tayo. Yung hindi tayo naging matapat sa pag-iikapo, lahat tayo meron. Alam nyo, sa banal na kasulatan, 2 lang ang sinasabi ng Panginoon. Yung una, ihingi mo ng tawad sa Diyos. At ang Diyos patatawarin ka. Yung ikalawa, pag may kakayahan ka, katulad ng sinasabi sa Book of Deuteronomy, tubuan mo ng 5%. Pero palagi ko walang gagawa nun. Ang gagawin na lang, hihingi ng tawad sa Panginoon. Hindi naman ang usapin kung gaano kalaki ang ibinibigay natin sa Diyos. Ang usapin dyan, kung gaano pa kalaki ang pera ng Diyos sa iyo. Pagpalain tayo at lagi tayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, sa mabiyayang mensahe. Nawa po ay maging paalala at pagpapala po ito sa bawat isa. Ngayon naman po ay nasa panahon na po tayo ng paghahandog. Uunahin po natin yung 1-day salary. Pero bago po yun ay panoorin po muna natin yung
short video po from last one day salary po. Yan. Panguna po tayo ng mga preschool and elementary kids sa one day salary. Pwede na po tayo maglagay. At kung sino po yung wala pa pong sobre, nasa likod lang po. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpunyi, ikaw lang Panginoon ng mga ani, sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala. Preschool po muna and elementary kids po. Ibibigay tanging pagkilala, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-isang Diyos, aming manunubos, Jesus. Junior high Pista school ng and senior iyong high school po. kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang High school namin na po, pwede na po nag-isang Diyos, magkita. aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagbunyig, ikaw lang Panginoon ng mga ani, sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala, sa'yo lang nagbibigay tanging pagkilala, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-isang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagbunyig, ikaw lang Panginoon ng mga ani, sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay tanging pagkilala, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-isang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-isang Diyos, aming manunubos, Jesus. Nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus.
Dadako na po tayo ngayon sa pangalawang bahagi po ng paghahandog. Ang paghahandog po ng mga ikapo at para po sa Solomon's Builder. Nalilikumin po ni na kapatid na MJ Madrid and Simon Rivera po. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, sabay ng pagsamba't pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Ama, tanggap yaring handog ng pusong may loob. Pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Para po sa dalangin ng pasasalamat at basbas, inaanyayahan po sa harapan ang may mga tanging pasasalamat at sumapit sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Mabuhay, mabuhay ang awit namin. Masaya ang pusong dumadalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, kay Kristo na laging nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tunghayan mo po, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak na ngayon ay nakatayo sa trono ng iyong biyaya at nagpapahayag ng kanilang taus-pusong pagpapasalamat at pagkilala sa iyo bilang Panginoon ng kanilang mga buhay. Marahil ay dahil sa pagsapit ng kanilang mga kaarawan, anibersaryo ng kasal, katugunan sa panalangin, at iba't ibang uri ng mga pagpapasalamat. Narito sila, Panginoon, upang kilalanin ang iyong kabutihan sa kanila. Dahil dito, Panginoon, extend niyo po ang kamay ng inyong mga lingkod upang sa aming pagkapatong ng kamay sa ulo ng aming mga kapatid na ito
ang maranasan nila ay ang basbas na nagmumula sa iyo. Sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsilog ng tumayo, di siya bibigay ng lang. Kaya sa puso ko't pagkain, katapanan niya'y aking purihin. Tapat ka na Doksuloy. Walhati't papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal ng tanang mga nilalang. Amen. Tanggapin natin mga kapatid ng mayamang pag-ibig ng Diyos sa mga langit, ang patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan at pang-aaliw ng diwang banal, ang patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Para po sa ating recessional, awitin po natin ng himno 324, Diyos ang pumapatnubay. Diyos ang sa iyo'y pumapatnubay, aral niya sa iyo'y umakay, lagi ang kanyang alalay. Diyos ang sa iyo'y pumatnubay, hanggang sa ating makikita sa paanan ni Jesus. Hanggang sa ating makikita, patnubayan ka nawa ng Diyos. Ang Diyos ay sumaiyo tuwina, sa kalinga niya umasa,
ng Diyos. Diyos, sa iyo ay mag-ingat sa iyong mga paglakad. Ang pag-ibig ang watawat na sa atin ay magliligtas hanggang sa ating pagkikita sa paanan ni Jesus. Hanggang sa ating pagkikita, bayan ka nawa ng Diyos. Diyos Ama naway sumaiyo, kahit nasaan magtungo, sa sama ay huwag patalo, sa amay laging pasaklolo, hanggang sa ating pagkikita sa paanan ni Jesus. Hanggang sa ating pagkikita, patnubayan ka nawa ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang umaga po ng ating pagsamba sa umaga po nito. sa lahat. Isang mapagpalang Sige po, tayo po ay pananambahan. magkamayan. Yes, may Sunday school po tayo after ng ating kamayan. Sunday school po. Sige po, lapitan po natin ang ating